Ay, magandang umaga rin kay Louie. Sa mga nakikinig. Nagulat ako dito, nakaraan, nag-request yata itong City Enro na yung sa dredging, yung the same, Oo, sa dredging. the same river, the same ilog, pero ito, barangay na ito, at saka may resolution, yung barangay Inagawan Sab, nag-request kay Mayor Byron na ilip nila. Ano reaction po ninyo, ma'am? Actually, 20 years lang yung moratorium. Dapat matatapos pa yan. 50 years. September, Oo nga pala, 50 years. Oo. 20 years pala. sa September 29, 2031 pa. Oo. Meron pang 5 taon. 5 years pa. Kaso, hindi, lalo na ngayon may mga airline, may mga pagbagyo na malalakas. Oo. Hindi nila sinasaalang-alang ang pagbaha sa Inagawan Subcolony mismo at saka sa barangay Inagawan kasi malayo ang seat of government ng barangay Inagawan Sub. Nandun sila malapit sa Aborlan Hindi nila iniisip na gusto nila ng revenue na makukuha nila sa kikitain sa pagkukuha rin ng mga operators. Pero hindi nila naiisip na ang barangay ang Inagawan Subcolony Reservation ang unang binabaha. Diyan ang gagaling ang quarry Sakop ng Inagawan Subcolony ang mga quarried areas na sobra namang nasa laula ng mga nakaraang panahon. Hindi naman yon katulad nung yung mga litratong makikita mo na ang layaw-layo ng ilog pagkatapos kinakalkal yung mga graba. Kailan ba babalik yung mga grabang kinuha nila doon? Okay. Hindi ba? Okay. So, matatapos pala ito, no? I stand corrected, hindi 50 years, kundi 20 years lang. 20 years lang. Okay. Sa 2031 pa. May 5 taon pa. May 5 taon pa na... Pero, Okay, sige po. may 5 taon pa. Pero palakas naman ng palakas ang pagdating ng tubig. Galing sa bundok. Kasi kinuha rin nila yung mga puno doon Di ba? Okay. At saka ang tubig na nanggagaling dyan sa Matno River, galing yan sa Apurawan. At saka meron din galing sa Napsan. Kaya malalakas ang tubig dyan Okay. Hindi nakalagay dito kung ano yung dahilan, basta't nakalagay. Siguro mamaya babanggitin doon sa committee ni Consial Elgin yung dahilan. Kasi ito, resolution, wala akong hawak na resolution, basta't ang nakalagay dito is resolution number 41 series of 2026 resolution requesting the office of the city mayor through the Committee on Environment to lift the moratorium. Hindi nakalagay dito kung ano yung dredging ba sila o ano bang dahilan. Alam mo, Kaluwi, merong dredging noon na pinagawa ni Atty. Gomez yata. Pero pinatigil din yun ng DNR kasi ni-request ng Mr. Manuel Beltran. Sila doon meron silang oposisyon sa dredging na yon kasi hindi naman dapat talagang i-dredge yung mga materials at yung mga nakuhang materials isasakay mo sa mga dump trucks at dadali mo sa puerto. Kasi quarrying din yun illegal quarrying na yun di ba? Oo, nagko-quarry. Kino-commercialize. Pero in the ploy of dredging. Alam mo, ang dredging is river clean up. Pero dapat sa gitna kinukuha yung mga materyales na yan at dapat 1 meter deep lang yan at ang kukuhang mo mga materyales itatambak mo sa riverbank. Dapat kasi mataas ng 1.5 meters ang riverbank. Okay. Hindi mo naman yan aalisin dyan sa pinagkukunan mo at dadali mo sa iba. Ma'am, kayo yung pumunta dito nung mga nagdaang taon bago naipasa ito, talagang pinag-aralan, talagang napatunayan na sinira, winasak,
binalasubas, binaboy ng mga kontraktor na ito yung nagdugtong-dugtong na mga riverbanks na yan o yung mga ilog na yan. May bumalik na ba siya sa dati o hindi ganun pa rin? Alam mo, mahirap bumalik sa dati kasi sira na, yung no? mga kinalkal nila, Oo. ang mga kinalkal nila is malayo sa mga kailugan Oo. at yung mga ilog na maliliit, pinalapad nila yon. Mhm. Kaya nga yung Matno River at ang Inagawan River ay nag-merge yan. Aha. Kaya ang bulwak ng tubig ngayon, pag dating ng malakas na tag-ulan, ang bulwak ng tubig, yung sa Matnor na nanggagaling sa Matnor, pumupunta yan sa Employers Town site ng Inagawan Subcolony. Okay. At iyan din ang tubig na pumapasok sa Balumpare na lumalampas sa Ribulto ni St. Ezekiel. Mhm. At diretso yan sa Inagawan Sea. Oo. Alam mo kung nung mga parang 2 years ago, dahil sa shear line yata yan, may malakas na pag-ulan, nagkasabay ang tubig doon, tubig baha, at ang tubig dagat. Mhm. Kaya nasira na naman yung sedimentong daan papunta sa beach, no? Ng Barangay Inagawan. Pumasok pa nga yan sa mga kila Sunshine at saka dito kila Sarbancha. Mhm. Ano yan mataas ang tubig dyan noon. Halos lampas tao daw ang tubig dyan noon. Okay. 2 years ago lang yan, ano? Kaya, tama ka, pinag-aralan ng gusto ni Attorney Rocky Austria. Austria. At saka ng mga kagawad na nagsipunta dyan. Mhm. Talagang in-inspeksyon nila yan. Nakita nila kung paanong nasira yan. Mhm. Pati yung mga, alam mo, talagang maaawa ka sa kalikasan natin yung mga bundok, pinapag nila. Yung 20 years, kaya umabot ng ganun katagal kasi may recommendation that time yung DENR, yung ENRO, panahon ni Mayor Ed ako, Mayor Ed ito, kung di ako nagkakamali. Kaya tansyado nila na by 20 years time, maibabalik siya sa dati. So kaya may 20 years silang nilagay doon. Oo, baka sakali. Baka sakali. Actually, si Mayor Byron, pero noon na nag-preside at naging 20 years yan. Nag-preside sa Sanggunian, kaya nagkaroon ng Resolution 463. Oo. Okay. So, Pero, magkakaroon ba ng Tikorman, magkakaroon ba ng epekto ito kung wala pang dapat 5 years pa tapos ilip yan? Of course, pag nailip yan, marami nang gagawin dyan. Either akutin nila yan, i-dredging nila yan. Kasi wala na, lifted Hindi, na. ano naman na magiging buhay ng mga taga-Inagawan Subcolony at Barangay Inagawan at parte ng Tamuning? Ano naman na magiging buhay at hanap buhay na maaapektuhan ng tubig galing sa ilog? For example, ngayon, El Nino ngayon, di ba? Dahil sa pinalampag nila yung mga ilog na yan, ang tubig na dissipate, kaya konti ang maaaring matuyuan tayo sa mga rice land, no? Pag panahon naman ng rainy season, bumubulwak ang tubig, no? So hindi mo masasabi na na-replace nila yung mga kinalkal nilang graba, kasi bundok-bundok ang ni-level off nila ng mga panahon na yun Oo. Anong barangay yung tatamaan muna doon sa tatlo, Inagawan Sub, Kamuning, Inagawan? Kung meron Barangay Inagawan Sub, pero particularly Inagawan Subcolony Reservation ang tatamaan yan. Okay. Tapos Barangay Inagawan, definitely, kasi lahat ng tubig na galing sa baha ay papunta sa dagat. So dadaan yan sa Burabod natin at sa Matnor area. At saka sa Matnor. Yan ang mga exit ng ng tubig, baha. Maabot sa Inagawan ito, hanggang Kamuning? Yung baha? Oo naman. Kaya lang, ang Kamuning, portion lang yan. Portion, Kasi hindi portion lang. Yung nandito pero sa may highway po, Inagawan, sa may highway, Tikorman, sa may highway ng Kamuning. May highway at saka Basakan.
sa may mga basakan, oo, Oo. pero hindi siya nakakarating doon sa may kalsada papasok sa Kamuning, yung bagong kalsada Ang bagong ginagamit kalsada, nila oo, ngayon. hindi aabot. Oo. Pero aabot yan dito sa mga kabahayan, sa mga alit-alit side, mga ganyan. Oo. Yung ilog, Pero hindi, wala. hindi masyadong mataas yan. Opo. Kayo pumunta po doon. Yung ilog ba wala ng direksyon? Kumbaga, nagsanga-sanga na kasi. Wala. Meron pa rin Mer- meron pa rin direksyon. Oo. Kaya lang sa sobrang lapad nila, Oo. makikita mo na bumubulusok ang tubig pag panahon ng tagbaha. Okay. At saka yung pag-merge ng Matnor at saka Inagawan, malaking bagay yun kasi nung magkahiwalay sila, nagbabaha na sa Inagawan Sob dahil sa Matnor. Galing yan sa Apurawan eh. Kahit na maliit yan, ano yan, potent yan eh. Oo, Apurawan. Noong 1958, noong 1958, na ako, kaya nakaranas kami ng massive flooding for 2 days. At nung panahon na yon hindi masyadong umuulan. Oo. Hindi pa kinakalkal noon ng ang quarried areas. Ngayon, sobrang ginawa nila kasi ang findings niya ng committee, hindi nga sila doon sa mismong approved area where they are supposed to quarry. Pero outside. Oo. At saka Sa labas hindi na. sa riverbed. Outside din ng riverbed. Oo. Kaya sobra talaga. Ngayon, sasabihin nila, umabot na ng 20 years, dapat buksan na naman natin yan. Bubuksan mo ba kahit na binabaha ang mga karatig area? Ang Tagbarungis, binabaha na rin yan, yung unahan ng Tagbarungis. Oo na, no? Noong 2011, maraming baka at kalabaw ang mga nadala sa aborlan yan. Oo. Tsaka mabilis siya umapaw, Antigorman, mabilis siya umapaw, yung Tagbarungis area. Lalo yun dyan sa may tulay. Angat agad yung tubig dyan. Sa may tulay. Oo. Kasi yung ano na yan, malapit yan sa malapit na sa yung sa may Akasyahan. Akasyahan, diba? oo, Tapos, Akasya. oo, tapos Inagawan Bridge, no? Yung approach na yan, binabahayan. Kasi yung ilog, nag-meander. Malapit na yan dyan sa highway Nagsanga-sanga And na. then, sa may unahan, sa may Tagbarungis River, Oo. yun din, binabaha rin yung Tagbarungis River na yon. Okay. Ito bang ano sa pagkakaalam nitong resolution na ito kasi resolution number 41 ng Barangay Inagawan Sub, kailangan pa ba ng rito, mamaya siguro tawagan si Attorney Anda Axel, no? Kailangan pa ba ng public consultation dito bago itong mga requesting sa lifting nitong mga moratorium na ito? O magdidesisyon na yung barangay? Hindi. Palagay ko pag-aaral. Kasi noong 2003, 2023, meron ding resolution ang Barangay Inagawan. Oo. Na-ilif yun under Kagawad-Awat naman. Si Awat. Tinutulan nyo ng Inagawan. Oo, tinutulan nyo ng Barangay Inagawan at saka ng Inagawan Sob. Hindi natuloy yun. Okay. Hindi na-leave yun. Kaya, I hope, ganyan din ang mangyari ngayon. Kasi, Kagumi, hindi pwedeng isipin mo na after 20 years, nabalik na lahat yan. Hindi maaari kasi ang pagbaha nandyan pa rin. At ang Inagawan Sob at Inagawan, ay ayon sa pag-aaral ng NAMRIA noon, ay touch basin. Okay. Ibig sabihin, lahat ng mga tubig galing sa mga malalaking ilog at tributary sa mga sanga-sanga, no? Diyan napupunta, naiipon, kaya bumubulusok yan papuntang Inagawan Sob at Barangay Inagawan. Walang ibang pupuntahan yung tubig, galing doon sa may Apurawan Dito talaga yan. Tsaka yung outlet niyan, dagat Doon ang punta niya Oo. Malakas din yung nanggagaling sa Napsan. Oo. Kasi kalahati ng tubig napupunta sa Inagawan, kalahati napupunta sa Napsan. Hindi kaya ng mga flood control project na nilagay nila yung lakas, yung volume ng tubig na galing doon sa West Coast papunta rito. Hindi, palagay ko hindi kakayanin kasi dadaan din yan sa ilog. Kasi umaapaw po. Paano natin nasabi po yun? Kasi nga, konting ulan lang, mga half day ulan,
yung Tagbarungis bago magtulay, umaangat na yun eh. So, ibig sabihin, wala siyang, umaangat siya dun sa ilog. Oh, dapat kasi laliman yung mga yung mga ilog. Pero alam mo, may mga dalawang dams dyan yung lumang dam at saka Nia Dam. Yeah. Hindi mo pwedeng galawin ang upstream from the old dam to 1 kilometer. Hindi mo pwedeng kalkalin yan kasi Oo. masisira yung takbo ng tubig. Oo. Papunta rin sa, ang Nia Dam naman, 1 kilometer upstream at saka 1 kilometer downstream. Hindi mo yan pwedeng galawin kasi hahatakin yung mga yung mga graba. Saan pupunta yan? Di papasok yan sa mga iba-ibang Bon, channel. Attorney Andabon. Papunta sa mga rice land. Oo. Di ba? Oo. So, Alam mo, Opo. delikado yan Oo. So, mamaya, Delikado. alas 10 po ito sa Committee on Environment ni Kagawad Elgin. Oo. Bilang residente po sa Inagawan po kayo at ako particularly diyan tayo lumaki, ayaw natin na magkaroon ng mga disaster, kalamidado, pero itong mga kapitan may mga prerogative sila na desisyon nila, pero kung titingnan natin dapat mapag-aralan, matingnan at sumang-ayon yung lahat doon sa kanilang disposisyon dito sa lifting na ito, Tikorman. Dapat sundin na lang natin yung ordinansa. Mm-hmm. Pangalawa, dapat nga may pag-aaral talaga. At Oo. pangatlo, hindi mo maiaalis kapag catch basin ka. Catch basin. At walang infrastruktura na nagsusuporta na talagang tanggalin yung tubig dyan, talagang babahain ng low-lying areas like Inagawan Subcolony at Barangay Inagawan. Aha. Hindi mo maaalis yun. Sino ngayon na magsasuffer? Oo nga, pag bumaha, yung mga taga-Tagumpay, malayo yun Mhm. Yung mga taga-Kamuning, halos malayo rin yun, di ba? Apo. Pero yung Barangay Inagawan at Inagawan Subcolony na namatayan na ng 2 bata noong 1958 flooding at saka noong mga 1988 bumagsak yung abrigada nila at may mga namatay na mga prisoners. Ang ibig ko lang sabihin, ang town site napupuno ng yung employees town site na nakapunta ka sa Inagawan, Apo. Subcolony, napupuno ng tubig yan. Apo. Hindi, at ang mga kabahayan, mga binabahan, hindi ba sila naaawa sa mga binabahan mga tao? Problema nga yung Bucor dyan abot hanggang Selda yung tubig. Oo, talaga naman. Oo. Kasi ang location halos ay nasa paanan ng bundok. Oo. Pagkatapos, dyan nga talaga ang direksyon. Kung makikita mo mga mapa ng mga salabat na mga river tributaries, Apo. yung galing din sa mga rivers, Apo. papunta talaga dyan kasi na ng patag na lugar. Oo. Okay. Sige po. Tikorman, may mensahe po tayo sa ating mga kababayan dito sa usaping ito, lalo yung mga kababaryo natin dyan sa Inagawan at doon sa mga barangay officials. Of course, mamaya tatalakayin pa lang ito dyan sa Committee on Environment. Sige po. Hindi, nananawagan lang ako sa mga barangay officials, lalo na kay Kapitan Salazar, na sana, bago siya mag-isip na listing of the moratorium, isaalang-alang niya ang mga buhay at hanap buhay ng mga taong maapektuhan ng malaking pagbaha. Hindi biro-biro ang malagay ka sa bahang kalagayan. Hindi yan, at hindi mo sinasabi na pagkatapos ng 20 taon, tapos na yan. Hindi, patuloy ang buhay at hanap buhay. So dapat pag-aralan yan at talagang masusing pag-aaral ang gagawin, hindi yung kuno-kuno lang, at sana maunawaan nila ang kalagayan ng mga barangay, katulad nga ng Inagawan Subcolony na yan, at Barangay Inagawan, na talagang banghaing lugar. Opo. Okay. Sige po. So dapat, Opo. wag lang pera ang iisipin nila. Buhay, hindi pera out of the revenues. Okay, sige po. Ma'am, maraming salamat po, Tikorman. At nasa linya naman natin, ma'am, may konti si Attorney Anda.